Samantala, hindi napigilan ng nangyaring sunog kahapon ng pagbabalik sa eskwela ng mga estudyante ng San Francisco High School. Ngayong araw, pagtitiyak ng pamunuan ng paaralan, may naghandang classroom sa mga apektadong 6 na rang estudyante at tutugunan ang mga nasirang mga kagamitan. Si J.M. Pineda sa sentro ng balita. Itinatago na lang sa ngiti ni Teacher Johnson ang kanyang paghihinayang at kalungkutan sa mga gamit na kanyang ipinundar at inihanda para sa kanyang klase. Tinupo kasi ng malaking sunog ang mga gamit niya sa pinapasukan na eskwelahan sa Quezon City. Nawalan kami ng mga materials namin, yung aming laptop, yung aming mga visual aids, mga books na mga kailangan namin na maaari naming gamitin sa pagtuturo. Lahat yun na nasunog. Ang nakakalungkot, eto ngayon kami. Parang back to zero kami sa lahat ng mga gamit. Madalas, nasa loob ng klase at nagtuturo ang mga guro sa unang araw ng pasukan. Pero sila Teacher Johnson at mga kasama niya, tila nagbrigada eskwela muli dahil sa pagsasaayos ng mga upuan na gagamitin sa magiging faculty room nila. Nadamay kasi ang buong kinatatayuan ng faculty room ng Filipino at AP Department sa nasunog na gusali sa San Francisco High School kahapon. Sa pool din ng library, function hall at ang kanilang reading room na pinupuntahan din ng mga estudyante. Sa kabila ng masaklap na pangyayari, tuloy ang klase sa eskwelahan kahit na mismo ang mga estudyanteng apektado ng sunog. Kaninang umaga, nakasalampak lamang ang mga mag-aaral sa gitna ng gymnasium para sa kanilang orientation ngayong unang araw ng klase. Dito ibinigay ang mga learning modules na kanilang pag-aaralan sa bahay. Nasa higit 600 mga estudyante ang apektado ng pagkasunog ng gusali at binubuo yan ng 8 seksyon. Kahapon po, nag-meeting kagad po kami ng mga department heads and we had this plan na pansamantala, yung 8 sections po, imi-meet and greet po this morning. Magbibigay po kami ng mga last-minute instruction. Like for example, dapat naka-face mask muna because of the air nga po. And of course, nagdi-distribute na rin po ng mga learning kits at saka yung mga activity sheets na gagawin po muna nila. And then they will be sent home muna earlier. Tiniyak naman ng pamunuan na hindi sa gymnasium magkaklase ang mga estudyante dahil may nakahandang gusali at classroom para sa mga ito. Sisikapin rin nilang makapagturo kahit kulang pa ang mga gamit. Ngayong araw, sinimulan na rin daw itong linisin ng Sanitation Department para magamit ng mga estudyante bukas. Ganito yung itsura ng classroom na lilipatan ng mga estudyanteng apektado ng sunog sa San Francisco High School. Kung makikita ninyo ay may mga upuan ng nakahanda, 5 chairs yan kada row at maluwag ang espasyo. Kung makikita nyo rin dito ay may malaking bintana para naman sa ventilation o yung pagpasok ng mga hangin para hindi mainitan yung mga estudyante. Sa kabilang banda naman dito ay makikita nyo na rin ay nakahanda na rin yung blackboard, pati yung upuan ng teacher maayos na rin para sa klase nila kinabukasan. Isa rin sa siniguro ng eskwelahan na makapag-aral na maayos sa mga estudyante ngayong pagpasok ng panibagong school year. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang paaralan sa Department of Education para sa mga kailangan nilang kagamitan. Opo, i-assure po namin sila makakapag-aral po yung mga bata. Meron po naman siyang ilaw at saka nangako naman po si Ma'am Carlene kanina na tutulungan po kami with regards po sa mga silya, lamesa, ganun po. May blackboard naman din po siya. Bukod dyan, ay may tulong rin mula sa Quezon City LGU kung saan may mga binigay na bag, ilang mga notebooks at tumblers para sa mga estudyante. Malaki naman ang pasasalamat ng mga guro na walang nasaktan at hindi sa mismong unang araw ng pasukan nasunog ang gusali. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.